Kapag may kumatok sa pinto, huwag ka kaagad magbubukas. Dahil minsan, ang kumakatok ay hindi tao, kundi isang kaluluwang may gustong kunin sa'yo. Ako si Trico at hatid ko sa inyong maikling kwentong katatakutan na pinamagatang kasama. Tara, magkwentuhan tayo. Si Ella at Evan ay 4 na taon nang magkasintahan. Maayos naman sila pero bihira rin sila magkita dahil halos 3 oras ang pagitan ng bahay nila Evan at sa apartment na tinutuluyan ni Ella. Hanggang isang gabi, alas 8, habang pauwi si Ella galing sa trabaho, nagchat si Evan na matutulog muna siya dahil pagod galing sa isang event. Napadaan si Ella sa isang cafe para bumili sana ng paborito niyang kape bago makatawid sa kabila. Sobrang nagulat siya sa nakita niya. Si Evan kasama ang isang babae magkaharap, nagtatawanan parang magkasintahan. Napakapit si Ella sa cellphone niya nang mahigpit. Kumulo ang dugo niya sa selos dahil ang sabi matutulog lang muna si Evan. Agad niyang chinat si Evan at nag-type. Ano yan? Nag-sleepwalking ka? Dito pa talaga kayo? Sana masaya ka? Sana masaya kayo? Pagka-send, agad niyang blinak si Evan sa messenger hanggang sa call at message. Wala nang paliwanagan. Diretso uwi na rin si Ella nang may dalang sakit sa dibdib dahil sa nakita niya. Pag uwi niya, hindi siya makatulog. Pabalik-balik sa isip niya ang imahe ng babae sa cafe. Maputi, sobrang ganda at mahaba ang buhok, itim na itim. Alas 12 ng gabi, si Evan naman biglang nagising na parang may humaplos sa balikat niya pero hindi niya ito pinansin at ang chat ni Ella ang nakita niya agad. Dali-dali itong pumunta sa apartment ni Ella gamit ng motor. Halos 3 oras din ang layo papunta doon. Tapos napansin ni Ella ang sunod-sunod na mga notification. Nagtaka siya, paanong may mensahe mula kay Evan? Iblinak niya na ito. Ang mga nabasa ni Ella sa lock screen. Ella, nasaan ka? Bumaba ka. Nandito ako sa harap ng apartment mo. Please, buksan mo pinto. Ella, tulog talaga kanina at may hindi pa ako nasasabi sir tungkol sa akin noon. Please Ella, buksan mo ang pinto. Napahawak si Ella sa dibdib at doon niya narinig may kumatok sa pinto. Evan? Tahimik. Hindi niya binuksan ang pintuan. Sumilip muna siya sa bintana at nakita niya si Evan. Basang-basa sa ulan, maputla, nanginginig. Pero sa likod niya, biglang lumitaw ang babae. Yung babae sa cafe, mahaba ang buhok, kulay puti ang suot. Nakakatakot ang ngiti niya at may dugo-dugo para siyang multo. Dahan-dahan itong tumango at ngumiti kay Ella. Biglang nag-flashback sa isip ni Ella ang isang karanasan, isang alaala na hindi kanya, isang probinsya, tag-init. Bata pa si Evan, may batang babae siyang kalaro, si Mira. Lagi silang magkasama, habulan, taguan, laro sa ilog at para silang tinadhana para sa isa't isa. Hanggang isang araw, nag-away sila, nagtulakan. Napalakas ang tulak ni Evan at natumba si Mira at tumama ang ulo niya sa bato sa tabing ilog. Pinilit na ginising ni Evan si Mira kaso hindi na ito humihinga at may dugo na sa likod ng kanyang ulo. Sa sobrang takot ni Evan, hinila niya si Mira papunta sa ilog at pinaagos niya ito. Tinanong siya ng mga magulang niya at magulang ni Mira pero ang sagot lang ni Evan, Nagtaguan lang po kami. Tapos, lumahanapin ko na po siya. Hindi ko po siya mahanap. Hindi siya lumalabas. hinanap nila si Mira kaso wala talaga silang mahanap. Simula noon, si Mira hindi na nakita muli. Kahit bangkay ay walang nakita. Sa gabing iyon, habang umiiyak si Evan sa kwarto niya, may humaplos sa balikat niya. Paglingon niya, si Mira basang-basa, balot ng dugo sa mukha pero nakangiti. Nagbalik si Ella sa realidad. Nanginginig siya. Nakita niya sa mesa ang isang iced coffee, yung paborito niya. May nakasulat, "For Ella." Dahan-dahan siyang umatras sa bintana. Habang umaatras siya, sa likod niya si Mira. Hindi makagalaw si Ella sa takot. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod. Pero wala si Mira. Dahan-dahan siyang humarap. Wala rin si Mira. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone sa kama. Pagkahawak niya sa cellphone, humawak sa kamay niya si Mira. Akin lang si Evan. Sumigaw si Ella ng malakas. Sa gabing yon, nakarinig ang mga tao ng malakas na sigaw ng babae. Natagpo ang patay si Ella sa loob ng apartment. Sa parehong gabing iyon, habang patuloy ang investigasyon sa loob ng apartment ni Ella, tahimik ang paligid. Ang mga pulis abala sa pagkuha ng litrato ng bangkay ni Ella. Tahimik ang lahat hanggang biglang tumunog ang radyo sa apartment ni Ella.
Kakapasok lang na balita, isang lalaki ang nasawi sa aksidente sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kinilala ang biktima bilang si Evan Ramirez, edad 34. Napatingin ang mga pulis sa isa't isa. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng motorsiklo ng biktima bago ito sumalpok sa poste. May mga nakakita raw na may babaeng nakaangkas sa likod niya, pero sa mismong lugar ng aksidente, wala ni isang bakas ng babae. Kasabay ng huling linya ng balita, tumunog ang cellphone ni Ella, isang bagong notification galing kay Evan. Dahan-dahang nilapitan ng pulis ang cellphone. Nanginginig nilang binuksan. 2 larawan lang ang laman. Kuha ng dashcam sa lugar ng aksidente. Si Evan habang nagmumotor at sa likod niya may babaeng nakaangkas. Maputla, mahaba ang buhok. At sa huling litrato, nakita ng mga pulis ang isang babae nakatitig diretso sa kamera, nakayakap kay Evan at nakangiti.